Kahit man nga po mga idol, nahulog muli ang Golden State Warriors sa ika-10th seed sa Western Conference sa pagkatalo nila kahapon kontra sa New Orleans Pelicans. May pagkakataon pa rin sila na mabawi ang ika-8 pwesto sa huling araw ng regular season. Subalit mangyayari lamang yan kung sakaling manalo sila sa kanilang huling game laban sa Utah Jazz at matalo ang Sacramento Kings sa laro nito laban sa Portland Trail Blazers at ang Los Angeles Lakers kontra sa New Orleans Pelicans. Kaya hindi pa sarado ang posibilidad na makuha nila muli ang pang-8 pwesto kung saan kailangan lamang nga po nila na makakuha ng isang panalo sa play-in para makapasok sila sa playoffs. Ang problema, bago pa man magsimula ang kanilang last game sa Utah Jazz, inilista muna nga bilang questionable sina Stephen Curry, Draymond Green, Jonathan Kuminga, Chris Paul at si Klay Thompson na pare-parehong may injury na nakakaapekto ng husto sa kanilang mga galaw. Ibig sabihin, meron ngang posibilidad na hindi na nila paglaruin pa si Curry sa kanilang game. At kapag ginawa nila yan, nangangahulugan lamang nito na tanggap na nila ang kanilang kapalaran sa play-in tournament kung saan kailangan na lamang nga po nilang pagpahingahin ang kanilang mga superstar. Samantala, bago pa man tuluyang pumasok ang Los Angeles Clippers sa playoffs ng West at kalabanin sa first round na Dallas Mavericks, sinigurado muna nga po ng front office ng kumpleto at mas malakas ang kanilang lineup. Sa katunayan, ayon nga sa inalabas na balita ni Shams Charania ng The Athletic, pinapirma na nga po nila ng multi-year contract sa kanilang koponan si Kai Jones na magsisilbing backup center sa papasok na playoffs. Kung inyong ang matatandaan, si Kai Jones nga po ang player ng Charlotte Hornets na tinanggal nila dahil sa ginawa nitong pinagbabawal sa liga. Pero sa kabila nga po niyan, nagawa pa rin naman itong makabalik sa liga sa pagpirma niya ng 10-day contract sa Philadelphia kung saan naglaro ito sa G-League team. At sa pagtatapos ng kanyang kontrata, dito na nga siya kinuha ng Clippers kung saan maaari nga siyang makatulong dito pagdating sa depensa, rebounding sa kanilang serye laban sa Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, mahalaga sa New Orleans Pelicans ang kanilang game laban sa Los Angeles Lakers dahil nanalo nga sila dito ng dere-derecho sa playoffs bilang ika-6th seed. Ngunit kung sakali man nga pong matalo sila sa kanilang game sa Lakers, kailangan pa nga po nilang makipagsapalaran sa play-in. Kaya upang masigurado nga po ang kanilang panalo, nakapag-desisyon nga sila na paglaruin dito si Brandon Ingram matapos ang ilang linggo nitong pagkawala dahil sa injury sa tuhod. Ang problema lang, hindi pa rin naman ito sigurado since nakalista ito bilang questionable sa kanilang game sa Lakers, meaning oobserbahan pa nga po nila ang magiging kalagayan nito. Isa pa, meron rin naman nga pong negatibong epekto sa kanilang team kung paglalaroin nila ito kontra sa Lakers. Bali, dahil nga matagal rin naman nga itong nawala sa lineup ng Pelicans, malaki ang posibilidad na masira nito ang kanilang rotation at chemistry na papabor at good news ito para sa Los Angeles Lakers. Well, ganyan rin naman nga po madalas ang nangyari sa mga teams sa tuwing meron silang isang rotation player na nagbabalik na hindi maganda para sa New Orleans Pelicans. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching.